Tanghali ng July 21, sa kasagsagan ng bagyong Krising at Habagat, kinukunan ng video ng isang residente ang malakas na agos ng tubig sa ginagawang drainage sa Batasan Hills, Quezon City. Ano yung mga bata, nabuwang. Alis na kayo dyan! Makikita ang isang lalaking nakasandong puti na dumaan sa gilid ng ginagawang drainage. Maya-maya pa, sumunod ang isang batang lalaki mula sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, biglang nahulog ang bata. Ay! Diyos ko, bata! Sinubukan pang abutin ng lalaki ang bata pero dahil sa lakas ng agos ng tubig, mabilis na inanod ng baha ang paslit. Ay! Diyos ko, bata! Agad na nagtulong-tulong ang mga residente para iligtas ang bata. Ang bata! Hala, inalusot yun! Ang bata nandito na! Ay, dali agad! Nandito! Bakit ko na? Hoy, anong ginawa mo sa anak mo? Kanino bata yan? Kanino bata yan? Hoy! O kanya! 3 araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang pinangyarihan ng insidente. Nakausap namin ang ina ng 3 taong gulang na si Andre, hindi niya tunay na pangalan. Lumabas na yung asawa ko. Sabi niya, Mama, maliligo ko lang sa ulan. No? Sige, ligo ka lang, dyan ka lang. Sabi niya, opo, dito lang po ako. Tapos yung anak ko, humabol pala sa papa niya. Ang lalaking sinundan ni Andre ay ang kanyang ama na susundo sana sa isa pa niyang kapatid. Dito po ako dumaan nung susunduin ko po yung anak ko. Patawid ko sa tricyclean. Parang kinakabahan din po kasi malakas yung anod, yung agos ng tubig. Dito ako nakapwisto noon, yung time na nangyari. Tapos narinig ko may sigaw na yung bata na naagos. Dali-dali na po akong tumakbo, tapos isib ko na po siya. Nagsisigawan yung mga tao. Hala, may batang nalunod. Inisip ko na, hala, akala ko patay na po yung anak ko eh. Salamat na lang po ako na buhay siya. Na-survive na nakuha. Hindi ko akalain na ganun. Mabuti na lang daw at may mga nagmagandang loob na mga residente na tumulong sa pagsagip sa kanilang anak. Nahanap ng Reporter's Notebook ang 2 residente na tumulong kay Andre. Kami naman, bilis-bilis din kaming pumunta doon. Ako pumunta doon, tapos yung isa kong sama dito sa kabilang area kasi nag-aabang din kung sakaling dito lulusot. Buhay yung diwa ng bata pero parang unconscious siya na wala siyang reaction. Nung pagkabuhat namin, ang naangat lang kasi yung paa eh. Nung nakuha nung nandito, nung tinatapik na nung nanay, yung likod ng bata, doon lang, tsaka lang siya umiyak. Uy, Diyos ko, buti hindi siya lumusot dito sa pangalawa. Si Kuya nasugat. Paano yung sugat niya? Sa dokumentong nakuha ng Reporter's Notebook mula sa Department of Public Works and Highway, National Capital Region o DPWH, NCR, nakasaad na mahigit 57 million pesos ang original contract amount ng rehabilitation ng drainage system sa Batasan Hills, Quezon City. Bahagi ito ng flood control project ng pamahalaan. March 18, 2024 ang actual date start o petsa kung kailan nagsimula ang konstruksyon ng proyekto. January 11, 2025 naman ang original expiry date. Pero binago ito at naging September 8, 2025. Itinanong namin sa DPWH NCR kung bakit hindi natapos sa original target completion date ang proyekto. Nagkaroon po ng suspension kung ilang buwan po yung na-incurred. And of course, doon po sa mga weather conditions na tuloy-tuloy, especially po ngayon na tag-ulan na. So isa po yun sa mga nakabigat sa pag-usad po ng ating proyekto. Wala naman po tayong additional cost. So kumbaga, kasama pa din po yan doon sa original contract price ng ating pong proyekto. Kapansin-pansin na ilang barrier at kordon lang ang nakaharang sa paligid ng ginagawang drainage project, kaya naging peligroso ito para sa mga residente. Lagi po namin ini-impose sa aming mga contractor na talagang i-implement yung strict compliance when it comes to safety sa ating mga proyekto. Sa sobrang lakas po ng dagsa ng tubig ay pati po yung barikada
ay natangay din. Sobrang hindi po natin inaasahan yung ganong klase na volume ng tubig na papasok po. Sa ngayon, sinisimulan na ang pagsisemento sa paligid ng drainage project para hindi na maulit ang nangyaring insidente.